at sinabihan si General Torre, ilalabas nyo si Miss Rochelle or papailan po kayo ng illegal detention or arbitrary detention. At pagkatapos nun, hindi na nila alam gagawin ni General Torre. Pinatawag na naman niya ako doon sa kanyang lamesa. Kami daw ay mag-agahan. At sa pag-aagahan daw na yon, sabi niya, tutulungan niya ako para mafailan daw kung sino yung nagre-reklamo sa akin. Gumawa sila ng papel na ako ay sumusuko, hindi daw po ako hinuli. Sumuko daw po ako sa kanila at humihingi ng tulong. Di ba? Anong kalokohan yan? Ito, ginipit! Yan nga. Ipapadala raw sa tahig! Ngayon po, pakinggan natin directly from the horse's mouth kung ano nangyari kahapon. Yan, di ba? Palakpakan natin ang isang maisog na babae, Ate Rachel Calle. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kamaisog! Nangapon. Nandito po ako sa inyong harapan. Nagpapakilala bilang ordinaryong tao na ginipit sa panahon na ang Pilipinas ay wala nang makapitan. November 21, may 7 lalaki na hindi naka-uniform at nagpapakilalang pulis ang humuli sa akin sa loob ng City Hall ng Makati. At nagpapakita sila ng papel na isang red notice. Ako daw ay wanted ng Interpol. Nako. Sinabi ko sa kanila, mga sir, pasensya na tayo. Baka hindi po kayo nakapag-aral ng batas na ito. Wala pong karapatan ng Interpol sa akin. Ngayon, kung gusto niyo po akong dalhin niyo po muna ako sa 16th floor. Nandun po yung office, ang PAO. Pagdating ko po doon sa opisina ng prosecutor, ang sinasabi nitong 7, hindi po pwede. O sige, dalhin niyo po ako sa 15th floor. Nandun naman po yung RTC. So that is Regional Trial Courts. Hindi lang isang korte, maraming korte. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataon. Ako daw po inahanap na ni General Torre at ni Lacanilaw. At gusto po nila akong dalhin doon diretso. From the elevator, dinala ako sa Krami. Sabi nila sa akin, ma'am, itabi mo na yung cellphone, yung mga gamit mo. Sinabihan ko sila, sir, ba't ganito? Wala po akong kasalanan. Di ako pupunta dun sa Dubai. Bakit ako may kasalanan na ganito? Bakit yung ako dinadala? Dahil dito sa isang photocopy, isang Xerox ng Interpol Red Notice. At yung Interpol Red Notice na yan, ay may, kung titignan nyo, ako daw po ay may niloko sa Dubai na isang Arabo at hiningyan ko ng pera pambili ng condominium. Very impossible. Dahil ako po ay hindi pumunta ng Dubai at hindi nang hingi ng pambili ng condominium. At pagdating ko po sa harapan ni General Torre, nagpapalakpakan itong magagaling nating mga pulis. Kasama na po isang Colonel Red at isang Colonel Rosales at si Major Visco at 6 sa kanyang mga tao. Bigyan daw po na magandang posisyon. Bigyan, dahil nahuli na daw ako. Sabi ko, wala naman po akong kasalanan dito sa Pilipinas. Wala akong warrant of arrest. Bakit ganito? Ikulong daw po ako. Hinabayaan ko silang gawin ng lahat. Yan lang ang meron. Dinala nila ako sa opisina ni General Torre at doon ako ay 6 na araw nakikinulong. Tumawag ako kay Attorney Persida Acosta. Humingi ako ng tulong. Sabi ko, Attorney, ako po ay naka-illegal detain dito. At sinasabi nila, ako daw po ay kailangang maghintay ng eroplano. Either papunta ng Dubai or papunta ng ICC. Lalo na nagkaloko-loko ang mga impacto. Dahil unang-una, wala pong kasalanan sa ICC. At hindi ako pupunta ng Dubai. I have no chance. Wala akong pwedeng gawin. Tumahimik ako. Dumating ang 2
abogado ni Persida Acosta at sinabihan si General Torre, ilalabas nyo si Miss Rochelle or papailan ko kayo ng illegal detention or arbitrary detention. At pagkatapos nun, hindi na nila alam gagawin ni General Torre. Pinatawag na naman niya ako doon sa kanyang lamesa. Kami daw ay mag-agahan. At sa pag-aagahan daw na yon, sabi niya, tutulungan niya ako para mafailan daw kung sino yung nagre-reklamo sa akin. Gumawa sila ng papel na ako ay sumusuko, hindi daw po ako hinuli. Sumuko daw po ako sa kanila at humihingi ng tulong. Di ba? Anong kalokohan yan? Hindi ganun ang nangyari. Ganyan kayo gagaling gumawa ng kwento. Ano to? Ako nga na ganito, babae, binitbit nyo lang ganun lang. Kailan ako nag-alsa ng galit? Nung nakikita ko lalo na si Tatay Digong ay binibit-bit nila, nang hirap na maglakad yung matanda. Ako nga, nakaya ko pa sanang tumayo ng matinan. Ginanon nila, babae. Si Tatay Digong matanda. Ibig sabihin, guys, pati kayo, kaya nilang gawin araw-araw. Gagawa nila kayo ng mali. Gagawan kayo ng kalukuhan na kwentong kutsero na mga fake na kaso at bitin kayo at dadalhin kayo doon sa Hague. Hindi ba nakaka-alarma na itong sitwasyon natin? Wala akong magawa. Kundi paglaban ang nararamdaman ko. Bilang Pilipino, gobyerno kita! Hanggang po yan! Tutulog yan! Ito yung ginawa niyo sa amin. Kami na mamamayan mahirap o ultimo. Kami dapat magtanggol niya mga pulis. Kayong gumawa ng ganito sa amin. Ano, mga kababayan. Ako ay nagtatakot sa kalagayan ng pamilya ko. Binabalik-balikan nila kami sa bahay ko. At sinasabi sa amin, tanggapin niyo na kung ano inaalok namin. Ano bukas? Sa magalawa, eto na lang tayo. Bombong, ano ba to? Hindi na presidente pinoto ko. Hiya ako. Araw-araw tayong ganito, natatakot sa mga taong yan. Imbes na kayo magtanggol sa amin. Natatakot kami magsalita rito. Iniisip ko paya habang tumatakbo ko dyan, habang nagmamaneho ko. Nagpapatay na lang sa akin. Sino kalaban ko? Si General Torre na walang katakot-takot. Siyang batas. Hindi niya iniisip may konstitusyon tayo. Bakit siya nasusunod dito? Bakit pa siya nasusunod? Hindi ito ang gusto namin. Ang ginusto ng Pilipino, ng nakararaming Pilipino, ang progresibong Pilipinas. Kinawawa nyo ng mga OFW. Wala. Hindi na rin usapin dito ang si Presidente Duterte. Si Presidente Duterte ay simbolo lang natin. Ano pa mangyayari kung araw-araw ganito ginagawa sa atin? Hindi ko alam kung hanggang saan ako paglalaban. Hindi ko alam. Pero ang ginagawa ko na lang, pilit ko magsalita. Pinapaalam ko sa bawat isa sa inyo na ako ginanito. Pati kayo, araw-araw po pwede. Ako nagdadrama dito, hindi ko kailangan yan. Wala akong pera, wala akong pinatago. Kahit ngayon, patayin niyo ako. Ano pa mawawala sa isang katulad ko? Binusabos nila ako eh. Nilagay nila ako sa kwarto nila. At bawat darating itinuturo ako, niladalhin ako sa Hague. Na naghihintay lang ako ng aeroplano para dalhin doon. Natutulog ako sa opisina ni General Torre na ang nakasahig lang sa akin ay karton. 6 na araw, 6 na gabi yun. Pero sila, yung mga nandiyan sa CITG, kakapal na mukha. Kung tumingin sa'yo, kala mo ikaw ang may utang na loob sa kanila.
Hindi ko na alam saan ako pupunta. Hindi ako nangihingi ng pera kahit kanino. Ang hinihingi ko sa inyo, ipaglaban nyo pagka-Pilipino ninyo. Wala na tayong pag-asa. Ayokong mawala ng pag-asa ang mga anak ko. Ayokong mawalan kayo ng pag-asa. Lumaban tayo. Ipaglaban natin ang kasarinlan natin na pinaglaban na ng mga Pilipino noon. Kaiyak at sakit. Pero hanggang kailan tayo gaganituhin ang gobyernong binoto natin? At ang namamayani ngayon yung mga tao na kinaayawan natin noon. Ang mga oligarkiya na patuloy dyan na minamanipula ang ating gobyernong bangag. Alam niyo mga kababayan, masakit. Pero wala tayong magagawa. Kailangan na natin magsalita. At sa pagdating ng eleksyon na to, pilitin ninyo, ipasok ang Duterte natin. Ito na lang pag-asa para makaabot si Sara. Laban natin ang Duterte. Para nyo na Duterte! Duterte! Hindi ko na alam mo. Hanggang sana ako makikita niyong tumatayo. Lahat ng TV news noon, gusto kong kausapin. Pumunta ako sa mga station, eto ako. Pero walang umiintindi sa akin noon. Maliban sa mga vlogger. Salamat sa inyo. Lalo na kay Kayo. Humingi ako ng pasalamat dahil binigyan nila ako ng pagkakataon na magsalita. At ngayon, eto ko. Humingi sa inyo ng dasal na lang. Hindi ko naman ano yung pera eh. Hindi ako mayaman. Wala ako. Pero susurvive natin to. Magtutulungan tayo. May ahon ng Pilipinas. Ibalik natin sa tamang posisyon ang bansa natin. Hindi tayo pwedeng panghawakan ng China. Mas lalong yun ay pwedeng paghawakan ng mga Europa na pupunta na lang dito at magbabantay sa ating eleksyon. Kung tayo pumayag. Hindi ka payag. Tumayo tayo sa ating soberanya. Tama yan, tol. Parcel Huwag para tayo makita. pumayag. Maging matigas tayo sa paninindigan natin na tayo may sariling kasarinlan. Katulad din po ni Pastor mo nakatayo dyan. Palitan natin si Tatay Digong natatayo dyan. Mga kababayan, ang pag-asa na lang natin ay ang darating na eleksyon. At ang 10 yan, ari nawa, bigyan pa tayo ng may kapal. Na-bless sila at ang pusin nila yung panghawakan na panindigan ang katotohanan sa ating bansa. Wala nang pag-asa pag hindi pa tayo gumalaw. Sabihin natin sa ating mga pamilya, boto ninyo straight Duterte. Hindi ko alam. Hindi ako nag-practice, hindi ako nagpupunta ako sa harapan ninyo. Pero makikita ninyo, nandun na tayo, in-entertain na tayo ng media. Salamat sa mga social media, influencer, kay Ma'am Yumi, kay Sir Kayo, binigyan niyo ako ng time. At binigyan na tayo ng panahon ng Philippine Star. Nandun tayo sa Philippine Star. Ipakulong natin yan, si Torre. Ipakulong natin yan si General Torre. Hindi siyang batas. Hindi siya may-ari ng Pilipinas. Barangin si Torre. Pakulong natin. Para malaman niya ng Pilipino ay hindi dapat apak-apakan. Hindi dapat yurakan. Hindi mo dapat gawa ng kwento. Ikaw ang magtanggol. Nagtataka ako sa panahon na to eh. Lahat ng mga natanggal ng panahon ni Tatay Digong, nagbalikan. Lahat ng may dokumento ko sa mga pulis na mga natanggal, nandito na naman ngayon. Eh di ba congratulations? O di ba? Pinatanggal nga ni Tatay Digong, ang daming history. Dito naman si Marcos, by welcome. Binalik niya lang ha.
Ilang pulis na natanggal ng panahon ni Tatay Digong? Wala eh. Hindi pa natin alam anong gagawin. Bakit ganito? Ang mga walang hiya, nagbalikan, binigyan ng tsapa, binigyan ng posisyon, eh di wow, binigyan ng baril. At ngayon, nandyan sila sa mga presinto, gumagawa na naman ng mga kwento. At eto si Juan na kawawa, Ha? hindi alam paano lalaban ng buhay. Kaya sugal to. Kaya mga kababayan, wala na akong maisip na ihingi sa inyo ng tulong. Kundi ipagdasal na sana maawa ang prosecutor. Mapakinggan tayo. Mabigyan tayo ng magandang desisyon. Hindi siya dumating. April 21 and 28, hearing namin, walang dumating. Pero apat na pulis na nirereklamo ko nasa labas ng ng prosecutor, hindi sila pumasok. Ibig sabihin, ganun sila katigas, di ba? Or wala lang talaga silang isasagot sa ating complaint. Tandaan nyo guys, lalaban ko ito hanggang sa uli. Sana lang, abutan pa tayo ng katotohanan. Makabalik lang talaga si Tatay Digong. Okay. Wala ka. Di ko alam kung nasa ng kalaban ko. Kilalang Sabi mo, personalidad siya eh. baka bigla ko yung sniper Kilalang mo eh. personalidad. Pero tandaan niyo, pag ako nawala, alam niyo na sino nga hanapan. Diba? Sino nga hanapan natin? Hanapan natin si Diwata. Diba? Ang galing niya eh. Nung nandun ako sa opisina nila ng 6 na araw, tahimik lang ako pero nag-obserba ako. Inalam ko mga pangalan nila until nakasuot sila ng mga uniforme, saka ako nalaman ng kanilang mga names. At yun, ilagay ko sa complaint ko. Kompleto tayo ng ebidensya. At sana, bigyan tayo ng panahon. Dahil, ang mga dokumentong nandun ng mga nakita ko, Salamat po. nakalinya na doon si General Bantag, si Tatay Digong, si Harry Roque, lahat ng kalaban nila, pinila na nila doon. Kaya ano nangyayari ito, alam ko na. Mangyayari talaga yun. Mangyayari ang panahon, nagdudukutin nila isa-isa. Ginawa na lang nila kaming sample. Sa papel namin, na binalabas nila Kanilaw, 4 kaming Pilipino, 1 Chinese, 1 Jordanian. Ang may pirma, si General Torre at si Lacanilaw. Sa 4 na Pilipino, sabay-sabay kaming hinanap nung araw na yon. November 19, pinagpupuntahan na kami. Yung 2, pinuntahan sa condominium. Bakit hindi sila hinuli? Tanong mo. Nagbigay sila ng 200,000 each para hindi sila kunin. Nako. Eh ako, yung mga banak ko, hinuli nila ako. Grabe. Kinuha nila ako. Sabi na, sumama ka na sa amin, ma'am, para hindi na tayo magka-anuhan dito. Magkapwersahan pa dito. Napilitan akong sumama. Kahit labang sa kalooban ko. At tiningnan ko kung ano mga mangyayari at yun na natuklasan ko sa kanilang opisina. Makababoy na ng gobyerno natin. Sila mismo ang gumagawa ng problema sa mga taong nananahimik. Kaya kayo, mag-ingat kayo at patuloy na magsalita laban sa gobyernong ito. Magsalita kayo na magsalita. Ingatan natin ang bawat galaw natin. Dahil baka yan ang gamitin nila para magdeklara ng martial law. Yan ang iwasan natin. Salamat po. Palapakan po natin ang isang maisog na babaeng lumalaban. Dito kay Diwata. Ayaw pa kasi mag-resign. Ang kapal talaga ng mukha, no? Pero okay lang po yan. Kasi sabi nga, ngayon, itong panahon na to ay araw ng ating Panginoon. Kaya mananagot ang dapat managot, lalo na po ang mga nanikil sa ating mga karapatan. So ngayon naman po, habang inihantay pa rin po natin ang mga video greetings, nais ko pong tawagan para po sa kanyang pagbabahagi naman ng kanyang mga karanasan, pagbabahagi na rin ng kanilang sitwasyon sa women's sector at business sector. Pagbigyan po natin ng pagkakataon ng mapagsalita, walang iba, tawagan natin si Tita Mamu. Palakpakan po natin, isa ring maisog, NCR.
Dito, mamo! Hindi pula dilaw, tunay na magalang. Parang mas maraming maisog na babae, ano? Tama ba? Once again, from the business sector, Tita Mamo, isang maisog! Isang magandang gabi na. Nagsimula tayo kaninang hapon. Ngayon, kanina nakikinig ako doon. Hindi kaya ng dibdib ko yung napanood ko at napakinggan ko. Rochelle, nasaan ka ba? Rochelle, hindi ko malaman anong kasalanan niya. Rochelle, halika, gusto kitang ipagdasal. Naiyak ako eh. Babae ako. Marami tayo ditong kababaihan. Bakit kinakawawa tayo? Wala ba tayong karapatan sa batas? Sila lang ba ang batas? Kayo, mga kapulisan, wala ba kayong mga asawang babae? Wala ba kayong mga anak? Akala nyo ba kayo ang hari sa mundong ito? Akala nyo ba walang bukas? Akala nyo ba yung mga anak ninyo hindi magdurusa sa ginagawa ninyo sa ngayon? Okay na yung kay... Marami nagsasabi sa akin, Mamo, mag-ingat ka. Pasensya na. Wala akong takot. Isa lang kinakatakutan ko. Ang Diyos na makapangyarihan. Yan lang ang dapat nating katakutan. Bakit? Gawa tayo lahat ng Diyos. Pero totoong may demonyo. Totoong may satanas. Huwag tayo doon. Naawa ako sa iyo, Rochelle. Kasi nanay din ako. Lola din ako. Maka-block na ako sa Facebook ko. Kung may kasalanan ka, dahil lahat naman tayo may kasalanan. Wala namang pure sa atin dito. Discard po. Pero malamang hindi kasalanan mo yung pinagbibibintang nila sa'yo. Mga kapatid, mga kababayan, tayong mga labor, mga sektor na nasa labor, pwede bang itaas natin ang ating mga kamay dito kay Rochelle at ipagdasal natin sa ngayon. Abba, Father, we thank you for this time to pray for Rochelle. Lord, you know what she has been through, Lord. Father, in the name of Jesus, I call forth the blood of Christ over her life, over her family, her children, her grandchildren, mga kapatid niya, buong pamilya niya. Lord, balutin niyo po siya ng dugo ni Jesus. Lord, protektahan niyo po siya kasama ng buong pamilya. At itinagdadasal ko na rin si Tatay Digong.